Guys, good evening. Yun, review lang natin yung parts na in-order sa atin ng client natin from Cebu. So, ito yung piston body na para sa double well BSR10 na gagamitan ng M165 spring na may pulip. So, ito siya. Yan. Kung titignan nyo yan, mas malaki yung butas kumpara sa stock. So, yung may pulip kasi na spring is mas malaki yung diameter kumpara sa ganitong spring na normal na ginagamit natin sa BSR10. So, ibig sabihin, hindi talaga siya fit. So, dito sa atin, nagagawa natin siya ng paraan. Nagpapagawa tayo ng ganito kalaking piston. Yan, mas malaki yung butas. At naka-polyurethane cap para mas maganda yung seal. Ibig sabihin, walang singaw sa cylinder. So, possible, expected na natin sa kanya pag ginamitan natin yung 165 at itong piston na to, possible maabot niya talaga yung mga 700 FPS. So, yun lang. Then, next naman natin, itong spring na in-order sa atin ng client natin from Dash Marinas, Cavite. So, ito siya. So, ito yung sinasabi kong spring na mas maliit sa stock, mas maiksi sa stock, pero umaabot siya ng 600 FPS. Yun, so ano nga bang gagawin natin? Since nag-request si client na i-check natin yung FPS sa 0.20 tsaka sa 0.45 na BBs. So yun, install na muna natin para makita niya kung gaano kataas yung FPS ito. Siyempre, gagamit tayo ng stock piston body lang. Then, stock na spring guide para sa spring ito. Tingnan natin. Gamit nga pala natin dito is stock piston body tsaka stock spring guide lang. So, kasi wala tayong ibang upgrade kundi spring. Then, sa trigger box naman niya, gumamit tayo ng steel sear para mas matibay. Then, ginawa natin ng konting modification para hindi magasgas yung piston body. So, check natin kung puputok siya. Okay. Check naman natin yung FPS. So yun guys, since wala na tayong 0.20 na BBs, gagamit tayo sa kanya ng 0.30. Pero tayong konti na natira. Para makuha natin yung FPS. Point 30 BBs. Ready? Sa 0.30 BBs, 504 FPS. So, nasa 600 na agad siya. Consistent siya sa 504 FPS. 503 FPS. Ulit. 502 FPS sa 0.30 BBs So ngayon next naman natin is 0.45. Gamit tayo ng 0.45 BBs. So itong mga BBs na to is design talaga para sa mga sniper rifle. So ngayon tignan natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, test tayo ng 5 shots kung gano'n mataas yung FPS nito. Okay. Ring. So, ito yung FPS niya sa 0.45. 395 FPS. Ito niya naman,
kahit gano'ng kataas yung FPS niya, napakalambot niya pa rin kasi. 397. FPS. So, sa 0.45 to ha. So, add tayo ng mga 250 FPS. Siguro, 640 FPS. So, 630 to 640 FPS ang tansya ko sa kanya. Sensor, pakita ko siya kung gano'ng kalambuti kasi yan. Dito sa rifle natin, gamit lang yung spring na ginagawa natin na pang-upgrade. So, hindi mo mabuto. Napaka-smooth yan. So yun sir, ulit, disassemble na natin. Pwede na natin ipadala sa'yo. Pwede mo nang gamitin ito sa BSR-10 mo. Pero syempre, advice ko lang, unang-una, magpalit ka na ng steel sear. Kasi for sure, mapupudpud yung stock sear na gamit mo sa double bell mo. Yung kasi yung nagiging issue talaga ng mga double bell, yung napupudpud na sear. Kaya, para sa akin din lang, pag bumili na kayo ng double bell, kahit bagong-bago pa yan or hindi nyo, o bago nyo palang nagagamit, magpalit na kayo ng steel sear para mas tumagal. Then, iwas na rin sa abala. Okay. So ito sir, ito na yung spring. Ready na. Pwede ko na ipadala sa'yo bukas. So ikumpara natin yung stock spring ng double bell BSR-10. So yan, makita mo yung haba nila, magkaiba. So yun ulit, sa mga gusto mag-upgrade ng double bell BSR-10, sa mga naghahanap ng spring na pwede nyo magamit ng plug and play, message lang kayo sa page, then paggawa natin yung mga double bell nyo ng ganito. So yun lang po, maraming salamat.